Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong post Lantaw ni Bay. Magandang pangyayari ito sa Davao. Sikat na naman ang mga Duterte, lalo na si BP Sara. May maiinggit na naman dyan, magagalit, taga-palasyo. Ito, in a significant boost to regional trade, China has sourced Philippine eel, locally known as kasili, from the Davao region, marking the area's first ever export of the product to the international market. Around 2 tons, dami, of eel were shipped during a send-off ceremony led by the Department of Agriculture Region 11 and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Cargo Terminal of Davao International Airport. The shipment, valued at over 460,000 pesos, highlights Davao region's growing role in the country's export industry and its capacity to meet global demand for high-value aquatic products. Officials said the development reflects strengthened trade linkages between the Philippines and China, while positioning Davao as a rising player in the international seafood market. The breakthrough also follows the region's participation in the China International Import Expo in Shanghai last year, which helped attract foreign buyers and open new export channels. Yan o. Kasili. Ang sarap niyan. Matagal na akong hindi nakatikim ng kasili. Magpakuhang ako sa Talandig Tribe. So, yan ang magandang natin with China. Instead na yung bangayan sa West Philippine Sea, usap-usap na lang yan. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong noon. Wala namang nawala sa atin. Hindi naman nila persahang kinuha. Naging magkaibigan pa nga tayo. Nang dahil sa West Philippine Sea na yan, kung ano-ano na lang gahanda ng gera. Dapat wala yung gera-gera. Dapat dito trade. And then, kikita mo talaga ang ng Davao region, specifically Davao City. Habang ang mga investors ayaw nang mag-invest sa Davao, sa Pilipinas, dumadagsa sila sa Davao. Yung Ayala family nag-invest ng 10 billion pesos na commercial center, pabahay, malls, lahat. Kaya ang ganda ang mga billionaires na Ayala nakikipagpulong kay BP Sara, kipag-meeting. Yan mo makikita ang laki ng diferensya ng good governance ng Davao City compared sa buong Pilipinas. Okay, basa tayo sa mga comments. James Ton, sana export din ang crocodile sa Congress kasi sobrang taba, masarap ihawin. Okay, speaking of crocodiles, isa sa pinakamasarap na karne na natikman ko, crocodile. May mga crocodile farm, example sa Palawan, pangkarne yung more than 1,000 pesos per kilo karne ng buhaya, crocodile. Talagang napakasarap but we don't have large crocodile farms na pwede tayong mag-export. Ito, first time kong come across ang balita na meron na palang eel farming
na ngayon nag-export tayo sa China. First ever export. So congratulations sa Davao region, Davao City ba? And I'm sure matutuwa na naman ito ang taga Davao. Maiinggit na naman ang mga inggitero dyan. Alphonse, maganda sana kaso Davao na naman. Magagalit ang Boss Banks. Alam niyo na. Okay, eel is also one of the delicacies in Netherlands. Daming pumapasok na partnership sa Davao. Pati mga international flights. Ang dami ng ay Singapore. Nakalimutan ko na yung ibang international flights. Pwede ka nang pumunta sa maraming parte ng mundo. Yes, manggaling ka sa Davao, direct flight. Yan na. Kaya, salamat sa mga Dutertes. Yung, sabi nga ng mga Ayala family, bakit napili nila ng Davao na mag-invest sa yung 10 billion plus na dahil sa peace and order, dahil sa infrastruktura, at dahil sa talagang very suitable daw ang investment climate sa Davao City, Davao Region. Merong isang grupo na nag-survey. Sa Pilipinas ito ang number one pinaka-the best na area na saan ka pwedeng tumira at mag-invest, magtrabaho is Davao City. Yan. Ang tatak Duterte. Less corruption pala ang Davao City, kaya gustong-gusto ng mga negosyante na menos yung red tape, yung mga pasikot-sikot, mabilis kumuha ng permit, tapos maayos ang serbisyo. Yun nga pinaka sa Davao. Para sa akin pinaka the best, yung ma-hospital ka, libre lahat. Iyan ang tunay na zero billing, Davao City. Congratulations sa mga Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, so nangabuslot na gyud ang iyang atop. Mo na gyud ang iyang itsura. Daga na gyud og buslot. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Nga makatop na sila karon. Kay kutang kinuha kay iba na tulo ang kay kumog sa uda. Bak. Di na natin. Hawa dia. Ano taga kang sin? O karon humanagyod sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Og makita gyud nato nga maayo na ang ilang mga atop tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo nga natagan namig sin. Di na gid mi maulanan kay na ibis na gid ang among sin nga ay manakatuig di na gid mi matuluan og ulan. So 5 na to ka tuig.
Suliman na nato katuig nga sin. bago pa napulihan Bago pa na po tungod yan, sa tabang. tungod sa tabang sa sin. So salamat kaayo.